Hindi ba kayo nagtaka kung paano sinusukat ang bilis ng takbo ng barko? Kung sa motor may speedometer, ano naman kaya sa barko? Tara, pag-usapan natin yan. Kung hindi ka pa nakafollow, baka naman. Bago ko sagutin ng mga katanungan, bali nakaproblema pala kami regarding sa ship speed monitoring ng barko. Bali nangyari kasi, hindi accurate yung ship's reading ng actual speed ng barko versus sa ship's log, right? Kasama ko pala dito yung sikat engineer namin pinakamagaling. Shout out sa'yo, boss idol! Kahit nakahinto yung barko, given na walang current yung dagat, pero sa ship speed indicator, may 4 knots na reading. So dapat, dahil nakahinto yung barko, dapat 0 yung reading niya. Alright? Limpyohan to guys, no? Limpyohan na guys. Ito yung linisanan. Ito kasi yung minsan, nababara. Kita. Masisi yan, yan. Masisi yan. So, pag masyado marumi, ano mangyari, sir? Dirty yan, kailangan safeguard. Safeguard. Kasi hindi accurate yung ano niya. Yung reading ng sensor papunta sa bridge. Kaya dapat malinis dito sa ilalim. Delikado din yan kasi pag once yung uring dyan sa loob, pag yan, palyado, yari na. Lading na dito sa baba. Hindi na mapigilan yung pressure niyan. Pa naman yung sundan ni Papa Pisa kong ganda. Disgrasya na. Salamat na guys, para swabe pag maya, pagbalik. Hindi na rin siya, lihaan sir. Wow, pagtangon yun. Hindi na lihaan yan, matatanggal yan, ipunti lang. Yan yung tinatawag nating ship speed lag sensor. Ito ay isang navigational instrument na ginagamit sa barko upang sukatin ang bilis ng barko habang ito ay tumatakbo o gumagalaw sa dagat. Alright? Bali yung dalawang bilog sa gitna, yan yung mismong sensor. Bali dyan ni-reading yung speed ng barko. Kahilan siya na to, para dito maulaw. Ulawan. Ano yung finished product mga boss? Dito mo yun. Sabihan mo ginlo, kasi kawato na yun. No. So dapat malinis para tama yung reading na ibibigay sa bridge. Okay, calibrate mo natin na kailangan sa ganito na Zero. Zero din doon kasi wala man galaw talaga dito. Kailangan ito hindi rin gagalaw, steady ba? Steady. Bakit wala may nakisama dito, may radyo? So mga boss, i-calibrate muna natin bago natin ipasok dyan. Kala yan. Yan, sinaimulit. Na yung barko, nakapigil. Walang galaw yung tubig ba? Dapat nag-reading yan doon sa speed lag 0. Kaya kakalibrate natin. Yung gagawin is calibrate the stars. Electromagnetic Kami naka-diin na dito, pag baka sabihin nyo bukas Oo, bukas. Lagay mo na yung ayos yung check sigurado. Parang, hindi sir. Ano nakalagay na ano? Yung box niya? Magnetic compass sir. Magnetic compass, safe distance. Yun nga. Dapat lagyan ng ano yan, ng ano? Yung Pati yung doon sa kabila. yung 6. Dapat yung box nito, lagyan ng ano? Yung sa doon ba? Ay, ito. Ay, tapos na. Okay na. Una. Nakauna. Number 6. Yun. Yun. Number 6. Ano namin? 6. Ito. Yun sa adjust. Oo. Para magka-maintenance ka doon sa kuhan. Kasi hindi maglabas yung syrup ano doon pag hindi mo maintenance mode. Ano number? TP? Ito 6, switch 8. 68? Oh, 6, switch. Ito is W8. SW8. SW. At during calibration naman mga boss, nasa manual naman yung step-by-step procedure. Kaya, bisitahin muna yung manual bago gumalaw. Ayun! Nasa 0 na yung ship's indicator niya. What? Ano ba? No. Kanan lungag ba? Padang lugan mo yun. Sa isulod. Low picture siguro na no. Murag lahi galing na akong ginahula way. Ano ba yun na? Bisa ganda. Alam niyo mga boss, dapat maagapan agad ang ganitong problema dahil mahalaga ito sa tinatawag nating dead reckoning. Ginagamit ito para i-compute ang estimated position ng barko. Pinipita ka na ha?
Malayo sir, malayo. Kung mali yung reading, halimbawa masyadong mataas o mababa yung reading, malaki yung difference nila, mali rin yung indication ng lokasyon na maaaring magresulta sa pagka-ground ng barko o pagkabahura ng barko. Delikado nito during sa pagmanyumbrada na magdulot ng banggaan o collision. Kung sira yung sensor, violation ito sa maritime regulation na pwedeng magpenalty yung barko ninyo, pwedeng ma-detain nyo. Paalala mga boss, sa pagkabit ng sensor na to, dapat doble ingat tayo kasi one small mistake mga boss, pwedeng mag-flood yung makina natin. For worst case scenario, lulubog yung barko. In short mga boss, ang sirang speedometer ng barko o tinatawag na ship speed lag sensor ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan at operasyon ng barko. At sana nakatulong yung munting video natin. Hanggang sa muli mga boss! Adios!